Ano na nga ba yung ginawa kong modification at nilagay na accessories dito sa Hilux? Mag-start tayo dito sa may front grille. Yung stock look kasi nito, chrome siya, parang ganito. Okay naman siya, pero para sa akin, mas okay yung gloss black siya. Hindi ko na pinarap yung Toyota badge para may silver accent siya. Baka kasi magmukha na lang plain black yung grille niya kung ipaparap ko pa siya. Pinagawa ko siya dito lang malapit sa amin. Rock Finest, Pampanga. Yung nagastos ko dito ay 1,000 pesos. Dito sa headlight, hindi na ako naglagay ng plastic garnish. May mga nabasa akong feedback na nalusaw yung plastic dahil sa high beam. At matatakpan lang yung design ng headlight. Para sa akin, maganda na yung housing ng headlight at mas malinis siyang tignan. Next, yung side mirror cover. Pinarap ko din siya sa Rock Finest, Pampanga. Yung stock kasi nito, chrome din siya. Kaya pinagloss black ko na din to para bagay siya sa front grille. At kung di ako magkamali, ganito rin sa GRS, gloss black yung side mirror cover niya. At yung nagastos ko dito ay 1,500 pesos. Next, yung window tint. Bali, 3M yung nakalagay na tint. Light yung nasa windshield at super dark yung side and back. Next, yung door handle cover. Naghahanap sana ako yung gloss black siya. Kaso, puro matte black yung nakikita ko. At naglagay na rin ako ng door bowl cover. Ito talagang kailangan na kailangan siya. Kasi matakaw sa gasgas yung part na to. Ito yung pinili ko kasi mas malinis siyang tignan compared dun sa black na plastic na door bowl. Ang downside lang ay nag-yellow siya over time. Pero mura lang siya kaya okay lang palitan pag nag-yellow na siya. Ito, pinag-iisipan ko pa kung lalagyan ko pa ng gas tank cover. Baka kasi mas maganda pa siyang wala na lang. Comment nyo nga kung lalagyan ko ba siya or hindi na. Next, yung rear door handle cover. Yung stock nito, chrome din siya. Meron ding available sa market na buong rear door handle na black. Pero ito na lang yung nilagay ko. Ayaw ko din kasing pagalaw yung mismong door handle. May konting gap pero tolerable naman. Black na black pa din siyang tignan sa actual. Hindi ko na rin nilagyan ng taillight garnish para kasing nagko-collect lang siya ng dumi. Nilagyan ko na lang ng padlock yung spare tire. Tinry ko rin bumili nung spare tire lock, yung ganito. Pero hindi siya sobrang fit kaya parang hindi rin siya effective. Pero yung plano ko, maglagay pa ng chain or kadena para mas secure yung spare tire. Nilagyan ko din ng cover yung key fob. Yun nga lang minsan may delay yung pag-unlock and lock niya. At medyo mahirap siyang pindutin. Pero at least maganda siyang tignan. At protected na din siya sa basa. Check natin yung interior. Dito, naglagay ako ng deep dish matting. Nabili ko siya sa Shopee. Naglagay pa rin ako ng coil mat kasi maingay siya pag ito lang yung gamit mo tapos tumatama sa sapatos. Hindi rin maganda yung pwesto ng paa mo dahil dyan sa mga ridges ng matting. Mas maganda pa kung flat na lang siya. Chine-check ko na lang palagi baka mas stuck siya sa gas or brake pedal. Next, yung steering wheel cover. Nabili ko lang din to sa Shopee. Okay naman yung grip niya pero bitin siya. Hindi rin nakamatch yung thumb rest niya. Maganda yung feel ng cover. Bitin lang talaga siya. Kaya iniisip ko kung papalitan ko na lang siya. Yung tinatahi na lang para swak talaga siya. Mas mahal nga lang. Next, yung dashcam. Ito yung K36. In-order ko siya sa Raid Store Philippines. Mas gusto ko yung ganitong style ng dashcam compared dun sa naka-clamp siya sa rear view mirror. Para sigurado na walang istorbo na umiilaw-ilaw. Lalo na pag gabi. At hindi rin siya istorbo sa paningin ko. Ganito yung sample ng POV. Next, yung car air freshener. Air Spencer yung gamit ko. Yung iba na oil-based, delikado sila sa mga plastic. Kapag natapon siya, siguradong tunaw yung plastic interior mo. Last, etong ceramic spray coating. Hindi ako masyadong nag-expect nung nag-order ako nito. Pero nag-research din ako. Maganda yung review nila dito. Para sa 1,300 pesos. Sobrang okay niya. Hindi na kailangan maglagay ng wax every car wash. 1 month na din nung nag-spray ako nito. At effective talaga yung water beading niya. Halos hindi kumapit yung tubig at sabon pag naglilinis ako. Dumudulas lang talaga yung tubig or nagbubuo. Pwede din siyang gamitin sa mga plastic trims. Tulad dito sa fender flare. Naglagay din ako dito sa front grille. Pati yung mugs nilagyan ko na rin. Sobrang sulit niya compare sa labas na nag-o-offer ng ceramic coating. Ang dami pa niyang sobra. Baka magamit ko pa to ng mga 3 to 5 years. Comment nyo nga kung mas gusto niyo yung horizontal video na parang ganito or vertical video na lang. Pa-like na lang and subscribe. Paalam!